morning. Po, good morning. Bali sana pupunta tayo dun sa Pabins Boto, malapit lang sa place yun, yung pupunta ng mga vlogger dito sa Kalawan area. Kaso parang medyo paulan eh, kaya cancel ko yung event. Bali next week baka tuloy natin. Makikita ko na lang yung muna sa inyo ngayon yung pinagbabaykan ko every morning. Bali ko dito lang to. Diretso lang ako. Next week na lang yung Pabins natin. Medyo madilim eh. Siguro gawa nung bulkan dito. Medyo nag-aalboroto siya. Gabi nga nagkuhulugan pa eh. Kaya malapit kami doon, bali Laguna area lang kami, Batangas yun. Katabi lang namin. Hindi ko alam, parang may impact siya sa taas talaga, parang may gravitational pull siya. Parang yung nangyayari sa tide, yung gravitational pull ng moon sa earth. Parang ganoon. Basta nag-alboroto yung vulkan, bukod sa smog, malalaman mo siya, parang paulan siya, nagkuulugan. Yun, yung mga napapansin namin dito. Pero sa tingin ko, isa rin yung sa mga na-observe na mga hayop. Kaya mas mabilis silang pag-respond sa mga kalamidad. Kasi yung isipin mo, wala silang pag-asa o ay mga weather forecast na yan. Nauuna pa sila sa atin na malaman nila. Papansin mo yung lumilikas agad. Either baha, siglan, mga malalakas na bagyo, or earthquake. Ano nila yan, nade-detect nila. Siguro yung mga signals o yung mga nararamdaman talaga nila, malakas ang kanilang paramdam. Tingnan natin kung aabot tayo sa Pabins ha. Hindi ko pinapangako kasi parang paulan eh. Kung paulan, babalik ako doon sa place na pinanggalingan ko. Okay. Medyo shaky yung camera ha, ganyan talaga pag bike. Hindi kasi kagaya ito ng motor na mabigat. Tapos may magandang suspension. Itong bike ganyan talaga. Once na nagano kayo ng biking. So stop over tayo dito, may malamig na yun. Sa kabila tayo. May bike.
Okay. Kwentuhan muna tayo habang nagpapahinga ako. Bali, napansin ko doon sa reels, ano rin ako doon parang nagduda rin ako doon yung mga nagko-complain na nagluto lang ng kangkong, tapos nang meron silang against community, sa tingin ko mas malimit yung mga nangyayaring o kaya yung nag-post lang ng yung kalmitang pagkain siguro kasi, di ba, uso dyan yung voice over. Hindi ko ba may sila nababanggit silang words alike o kaya yung mga sounds like mga bad words. Kasi kung mapapansin nyo kahit sa comment section, basta nag-comment kayo tapos bigla-bigla nagtataka kayo, padadalhan kayo ni Meta ng alarm na against community violation. Tapos balikan nyo lang, mapapansin nyo siya, yun, yung mga words alike na natatype nyo o same as voice over, ganun nangyayari. So may natatype kayo na ang basa ni Meta or FB pag na-revise o na-review nila, yung nakikita nila sounds alike yung mga bad words. So ingat tayo sa pag-voice over kahit na simpleng kangkong lang yan o maging picky tayo sa words na gamitin natin. Bali, nandito ako sa highway ngayon. Highway na to ng bike. So pahinga lang muna tayo ng konti habang nagbukan mo para mawala yung vibration pa rin. So eto siya. Malapit na tayo doon sa Pabings. Sa bahay, mga 10 kilometers or less yun. Basta hindi sa sobra na mga 10 kilometers siya. Mababike yun. Pero ngayon ko lang siya naisipan na kuhaan or vlog yung way. Titignan kung maabot ako doon kasi once na paulan, babalik ako. Kaya nga yung event kanina na pinost ko na supposedly papunta doon, yung Pabings yun yung pinupuntahan ng mga vlogger dito, mga small time vlogger. Minsan dinadayo rin siya mga taga-ibang lugar na halos nakikita na kasi siya sa Facebook. Sikat siya, bali yung specialty niya is carabao meat, yung laman loob at saka yung mismong meat. So masarap siya. Compare mo sa sa baka, low cholesterol kasi siya. Kaya marami doon kahit mga bikers, doon na nag-aalmusal kahit mga taga-malalayong lugar. So isa rin yun sa ng mga matatanda pa nila, nakaka-energize daw yun. Siguro siyempre yung karakteristik ng kalabaw na malakas. Yun ang siguro mindset nila na pag kumain ka o humigop ka ng sabaw na anything na galing pinagpakulan or luto sa kalabaw ay may energize ka or lumalakas yung katawan mo. So medyo namahinga lang ako kasi pinapakiramdaman ko rin yung panahon. Makikita nyo talaga medyo madilim na lumiliwanag, hindi natin alam kung paulan ba siya talaga. So lakad ulit tayo, doon tayo stop naman sa may mga halamanan dito. Pakikita ko ulit sa inyo. Ito long trench to na dire-diretso lang. Tuntua nga mga riders dito ng motor para sila nagkakarera. Kung titingnan mo hanggang papunta Santa Cruz, ito diretso lang, wala siyang zigzag, walang ahon, para siyang racetrack. Okay, mga bikers napunta rin dito mostly itong baybay na to nadadaanan to na Santa Cruz. Ayan tingnan mo, feeling karerista, pero ang liit ng motor niya tapos ang dami ng angkas pag tumumba. Ayun, tapos mga kabataan ayaw mag-iingat ng konti. Sobrang liit ng motor nila, tagbaba. Tatlo yata sila o dalawang magkaangkas na sobrang bilis ng takbo. Feeling racetrack. Hindi na kasi sinasabi sa inyo. So takbo na ulit tayo. Ito lang ginagawa akong papawis. Pag hindi basketball, eto, kasi mahilig nga akong magluto. Usually kada rest day ko nakakaisip ako ng lulutuin. So ito yung nagiging papawis ko. Okay, takbo na ulit tayo.
Tingnan natin kung aabot tayo sa Pabings ha. Kaya not sure. Pinapakiramdam ko kasi yung panahon kung uulan. Pag uulan, babalik ako kasi ano mo na, baka mabasa tayo sa work natin, hindi pwede. So yun, buli tayo. Oh, medyo malalim yung binabang ko kaya ganun. So angat natin ng konti. Diba? Angat ko lang ang konti ang camera. So yun, tahimik naman dito sa area namin na to, yung Los Baños yun, hindi nakakatakot. Pero syempre ingat ka rin, baka biglang nagbablog ka kasi kumablog uso naman yung kahit saan lugar, no? Hindi mo sa pagmamayag na sobrang tahimik dito. Ingat ka pa rin kasi maraming dumadaan dito na estranghero kasi daanan to, yung mga pasyalan sa Santa Cruz, yung mga papuntang Lagu, Pila, Nagkarlang. Ito yung way na to, yung pinakabilis na dinadaanan. So para makabilis kang makarating ng San Pablo, Santa Cruz, Pila, yung ano, may daan dito, papunta yun, Panagdara lang, may shortcut din. At saka, yan sa may iba ng, yan sa takbuli tayo. Konting papawis lang to pag maano. Kasi hindi rin naman ako makapag-basketball, so pinagpilihan ko na lang bike ko ano, para doble, makapag-vlog ako. Then, ano, kasi kung basketball, nandun lang ako. Wala naman ako taga-handle ng camera. So, mahirapan pag-galaw sa basketball. Eh, itong bike at least medyo steady pa. So, sana tayo. Takbo na ulit. Set ko lang yung camera. Okay. Yan, yung mga area dyan, halamanan ko. Makikita nyo. Saan makaabot tayo sa Pabings? Kahit parang makasigilin. Kasi din may ano, wala masyado dito silungan, mga tindahan ng nasa tabi dito. So nakakaaba na lang prices. Pero sa Pabings pwede kasi tindahan talaga yun na maraming pag-stay. So yan, ito nga mga bikers every Sunday, dami dito kasi masarap ng biking to. Almost dire-diretso lang takbo, walang ahon, walang zigzag. Pero may curve konti lang na. Ano yung Marlboro Tour. Yung tinadaanan ko. Tapos bago sila dumating sa mga ahon ng San Pablo, Quezon, Nagkarlan. Ito yung unang way na madadaan. So ayan yung kanabi na yan, puro halaman. Matatandaan nyo dyan tao bumili ng mga exotic food. So gaya sa iba, road riding meron, ingat lang kayo. So pag kaliwa kasi nga pinalit yung daan. So yun, tumalaki ngayon ka natin kaya medyo hinahapo na ako. Medyo may hapo na ako. Ito pa rin yung motorized bike ko. Walang viewers. Sana magaya ng FB Meta yung Oppo, no? Kahit wala kang masyado o walang viewers once nag-live, kaka-payment sila.
Sa akin na ganun, kasi kahit sana may minimum. Dahil isipin mo, sige, yung mga ano gumagastos eh. Stop over nila. So yung mga ano, yung mga creator tao, gumagastos kahit pa paano. Siyempre lagay sa Oppo, tuloy, sorry, lagay sa Oppo Live yung uso. Sana magaya ng Facebook na may minimum ka na income. Ayun sa kung halimbawa panalo dun yung mga nagde-daily vlog, kasi ako nakapag-vlog minsan lanang pag wala talagang pasok. So kung area na to matulay lang to. Pari kung mapapansin yung pangalawang tulay ng dahil. So yun, balik tayo doon. Sana mapag-aralan ni Facebook yung ano niya, no? Yung system niya na ano, gaya sa Oppo. Panalo tayo doon. Panalo rin naman sila kasi sisipag ang mga vlogger. Mapapansin nyo, mas lalo marami magla-live lagi pag gano'n na may income ka kada live mo. Kahit mga magtalaga lang sila ng minimum or yung minimum na kita on your every live. Kasi pakonsuelo na yun kasi mayroon tayong internet data na sinusubscribe din bukod sa kanya na sa FB. So sana habang nag-waiting tayo, iba hindi pa masyado monetize yung sa live, sigurado papatok ang live ng FB, baka matalo pa ang live ng YouTube tsaka ng Popo Live. Sa Popo madami na, kaya lang puro babae doon, malakas kumita doon mga babae. Yeah, honestly speaking, mga babae doon, lakas kumita. Kaya pag babae kayo, kahit mag-live kayo na mag-live doon, wala masyadong topic. Basta every time live nakita yung mukha nyo. Kasi doon parang, ang alam ko doon, may technical. Pag naka-live tapos wala naman yung mukha nyo, yung katawan nyo na hindi nakikita sa screen. So yun lang yung pinaka rules nila doon. Kailangan every time magla-live ka, nasa ano ka, center ka ng camera or kita ka ng camera. So itong ilog na to, mapapansin nyo yung mga binabalita na umaapaw. Kasi dito sa bay, palibot kami ng ilog, baka malalaking tulay. Yung mga dinadaanan ng baha, tumaas kasi huhulat to. Medyo mababal lugar pa rin. Mataas na lugar eh, Quezon, Cavite, at saka dito sa may pa rin Nakarlang, pataas na yun. Bali to same as Batangas, medyo lowlands to, tapos palibot din ng ilog tsaka mga dagat. Kaya pag bumaha yun, yung mga nasa palikod kawawa talaga. Walang sinabi yung mga pader na yan, pag bumaha dito abot yan. Kung mapapansin nyo yung lumot na yan, no? Yan dahil sa nabasa ka siya, ano siya ng tubig, tumubog ng tubig, tapos bigyan na tuyo. Naabot yan, lapas yun dito. Kung makita nyo yung tinutungtungan ko na yan, umaabot dyan ng tubig. May kabahayan pa rin yun sa likod na yun. So yun, punta tayo ulit. Medyo nagpahinga lang uli ako, chika, tapos pahinga, konting marites, sabay ng pamamahinga. Takbo ulit tayo. Konting way na lang, nasa Pabings na tayo. So ito lang yung ginagawa ko. Ganun din gawin nyo. Di porque luto kayo ng luto, nakalimutan nyo mag-exercise. Kasi yung health nyo, kailangan nyo rin na bantayin yan. Kasi ba kumita kayo, tapos bagsak naman yung katawan nyo, wala na, putol na yung pinapangarap nyo na kumita kayo. So isa sa kailangan nyo yung namin yung health. Hindi ko babayan. Kasi lalo ako, mga vlogs ko pagkain, halos every rest day talaga loaded ako kung ano yung kinakain ko. Tigil ko lang pag mag-i-edit. So make it a point na may mga minutes ako na ano, eto, yan yung nagbubuan ako, mag-exercise, either basketball, biking, or walking. Talagang naglalakad ako.
So, eto na ulit tayo, takbo na ulit tayo. Ang intersection na yan ay Jollibee. So, hindi ako palakain sa loob ng Jollibee, pero nagpapadeliver ako. Yung sa bahay na lang. Para menos pagpagod. Papaano na lang ako, deliver sa mga deliver. Charge ng konti kasi sa bahay. Pero yung mga nadadaanan ko, kahit mga street foods, pinapatulang ko yan. Alam mo yung kami mga cook o yung mga magluto, talagang tinitikman namin yung hindi namin luto. So, naghahanap kami ng lasa o pinapractice namin yung taste buds namin na maging maayos at magaling talaga yung active. Kasi isa yan sa iniingatan ng mga cook, yung taste buds mo, wala, hindi masisira yan. Yung panlasa mo. Ayun yung kumbaga sa mga doktor, yung pantinghila. Yung ginagamit nila na aparato. Sa mga cook yan. So hindi ka pwedeng lagay ng asin na hindi mo naman malalasan kung maalat. Sa kailangan ingatan mo yan. Kailangan mo yung taste buds mo kapag ikaw ay cook. So ingatan mo, paso yung dila mo. One time yun. Napaso yung dila mo yun. Nawawala ng sensitivity niya, parang ngapal siya na mahapdi. So hindi mo talaga malasahan yung so ingat. Basta alagaan yung health mo. Bukod sa pagbablog syempre. Kasi kagaya 60 minutes, napahirap kunin. Sa totoo lang, yung iba kasi nagtutulong-tulong, pero kung ikaw ay yung porsigido na sarili, mahirap siya kuhain. Ayaw naman syempre yung mga nagpo-post ng mga quality vlogs. Ayaw nila yung basta post lang, gusto nila yung may laman syempre. Kahit ako ganun. So kasi yun, mapapanood mo yun o marireview mo siya. Kahit matanda ka na, makikita mo. So kung quality yung vlogs mo, parang nakaka-proud yun. Kumpara mo yun sa basta ka lang vlogs ng vlogs na wala naman, di ba? So hindi siya interesting. I think mas maganda, something interesting. Para yung mga tao hindi nakaka-open sa kapwa mo. Malinis. Something to be proud of. Yun sana yun. Kasi alam ko, yun ang pumapatok sa FB. Kung sa mga rare videos na pwede nyo mahanap. So, ibig sabihin, rare, talagang mahirap siya makita. Or hindi nyo siya basta-basta timing yun lang. Na timing swerte ka. Nakakita ng rare videos to upload or nakunan mo. Pero swerte mo yun. Para rin talagang nag-aharap ng swerte during vlogging. So pag kinagat yan ng viewers, wow, napakaswerte mo pa lalo doon. Times 2 ang swerte mo. So angat lang ulit natin yung camera. Tatakbo na ulit tayo. Ngayon lang ako nag-long video kasi gawa naman yung takbo ko. Kalimitan kinakat ko na pag wala na rin ako masyado. Takbo ulit tayo. Hopefully maabot natin yung province ng hindi na ako para makita nyo naman kahit yung loob. Tapos order ako bago ako buwi. Order tayo ng makakain. Tapos pakikita ko sa inyo sa bahay kung ano yung goto bulalo na yun. Pero sa reels ko na yun i-upload sa tingin ko. So, para pasok dun sa mga food collection ko ng reels. So yun, yung collection ko ng sa reels upload. Sige, takbo tayo. Hindi na baka malfunction tong bike ko, hindi ko pagaya yung hindi ko na ni-repair kasi patakbo na ako pwede namang i-bike to once na nagka-trouble yung motor. So, sa tagal ko siguro hindi napapatak. So, tara, bike ulit tayo. Ay, ininit na yung camera ko, hindi ko alam kung more than 30 minutes na ako naglalay. Medyo nararamdaman ko ngayon. Sana safe travel tayo. Ganun din kayo, yung mga nagta-travel kayo. Magpawisan na ako gusto ko. Mahirap yung halos hindi ko nakakaharap na yung tawas ka po. Ganda yung ganito, nilalabas ko. Meron akong ate, nagtataka siya. Hindi siya pinapawisan. So yun, medyo alarming yung ganang condition ng katawan mo. Dapat nagsusweating ka once na pagka meron ng pressure o stress yung mga katawan mo. Napakol o gawa ka something na mag-effort ka ng stress. So stoplight to. May Jollibee.
iwas lang sa mga hapagbutan. So ito highway to. Kung makabulutan kayo dito na cellphone, wala na, hindi nyo na makahabol yan. Kasi larguhan niya na takbo. Kung bike kayo, motor yung humablot sa inyo, hindi nyo na makakahabol yan. Kulang na ako sa practice. Kung bike pa lang, hapo na ako. So, yun. Buli na ako. Tinigil lang na namin. Nag-drive thru lang ako ito. Pala nadala yung bottle drink ko. Yan na, problema. Putol siya. Babalik na tayo. End of life na tayo. Putol yung ano ko. Kukonek sa clutch ka ano. So yun, salamat, hanggang dito na lang. So sana abutin yung ano, cabins. Kaso hindi na kakayanin. Bumigay yung ano, clutch na nagko-control sa clutch. So hindi natin mapasok basta-basta sa bike. Kasi nakaagat yung clutch na sa motor. So yun, end of life na tayo. Punta sana tayong cabins go to. Kaya titignan ako kung ano magagawa ako. Wait lang. Live na tayo mga tropa. Hindi na problema itong bike natin. Try ulit natin next week. Sana makarating na tayo kay Bang. Okay. Thank you. Ingat sa mga nagre-rides ngayon. Salamat doon sa ano, Sir Mateo Yuri. Medyo nag-exit ka dito sa Kalawang. Pero shoutout sa'yo. Ikaw yung medyo napadaan sa bus ko. Wala mo siya. Kasi maaga ako alam sa bus. Tumihirap talaga. Umamin, digital creator. Naging ganun. Tanong dati, tataka ako. Nakaka 50 na ako, 100 ka. Pero nung halos lahat na kasi lalay. So halos lahat gusto mag-live. Siyempre, hindi ka naman pwedeng naka-live. Walang ganong features pa FB. Pwede ka maging ano, viewers o sumali ka doon sa kanila. Pero siyempre pag gano'n mo, independent ka. Eh, sa dami na ng ano, digital creator, halos lahat, pati mga bata ngayon. So, see you, sir. Shout out, Mateo Yuri. Salamat sa view.
ng aking biking exercise this morning. Next week baka mapunta natin yung kay Bobby's. Kasi kakat ko na to kasi medyo naramdaman ko bumigay yung ano ko sa clutch, yung nag-control sa clutch. So gagawa ko na ang paraan ko para makauwi. Okay sir, thank you sa lahat at good morning. Nandito tayo ngayon sa Bay Laguna. Bali po, bibili tayo ng yung Filipino rice cake. Bali makikita nyo to, manual lang siya tinitinda. Bali tinutulak siya ng naka-roll cart. Pero tataka kayo, manual siya niluluto, napakahirap. Tapos manual din siya tinitinda, napakahirap. Tapos konti lang yung tinutubo ng mga nagtitinda nito. Bali kailangan maaga kayo gumising para makaabot kayo kasi pag tanghali na medyo ubos na to. Kuya, tinda nito. Bali tingnan nyo, ito yung mga tinda niya. Every morning lang to, bali naging agahan siya ng mga magtatrabaho, estudyante, basta yung mga may morning work na hindi na makakapagluto, but maglibilis siya nabebenta at nabibili. So hindi na kayo magpe-prepare. Ito yung niya. Kuya, ang tawag dito? Pichi-pichi, palitaw, kutsinta, asaba, sapin-sapin, likoy, maha, sinukmane, puto. Ito, Filipino rice cake puto. Bali, puto sana. O, puto, bigas siya. Gawa siya sa rice. Kaya tinawag na rice cake. Bali to pag tanghali wala na, bali pag maga lang. Pag mainit si kuya, nadadaanan ko to lagi eh. Makita niya yung push cart niya oh. Bili tayo. Kuya, pichi-pichi. Gano'n isa dito? 5 lang po. 4 pieces. Kaya pichi-pichi, isa sa paborito ko yan. Bali mag-comment kayo yung favorite ninyo na rice cake o puto. Tsaka yun kuya, yung kutsinta. Nang-timingan natin, marami pang paninda si kuya. Minsan nadadaanan ko to, konti na lang. Pag yung tanghali ng ayun pala, Saturday daw ngayon. Kaya anong pangalan mo? Next Mendoza po. Mendoza. Tapos ilang years na po kayo nagtitinda? 2 years na po. Tumo 2 taon. Puro manual works lang to, pati pagluluto, tapos pagtitinda ni kuya. Siya sipag lang talaga araw-araw. Wala nag-pandemic, wala kami ng trabaho eh. Ayun, lockdown. Sila dating mga worker talaga sila, tapos nag-business na lang nito ng wala. Kaya sa Reels i-upload to. Bali binablog ko siya. Food vlogs ako. Lahat ng pagkain. So ayun mga katropa. Parang doon sa amin, sa Chicho Igme. Nagbablog din ng mga pagkain. Pare. Ayun sina Kuya Ritz yata yun eh. Yung sa Los Baños. Saka sa yung nasa taong na... Bali magkano kuya? 40 lang po. Bayad 40 pesos yung binili natin eh. Itong sinukmane, masarap to sa pansit. Ayan, yung brown na yan. Masarap yan sa pansit at spaghetti. Masarap. Oo po. Yan, matagal ko na tinatimingan to si kuya, buti nabutan ko. Yan, bali yan, nilalakad niya lang yan, tulak-tulak niya araw-araw. So, dito sa Baye, pabalik-balik lang siya hanggang Los Baños. Daily yun, mga sir. So, pag kailangan niya ng breakfast na mabilis, dito lang po siya matatagpuan pag Pag naligaw ka sir sa may 7-Eleven sa Maas, nandun yung asawa ko kompleto, may suman. Siya yung nakikita ko doon sa kanto. Opo, sige. Nakalamesa. Opo, salamat po. Doon pa ako nang gagaling. Sige sir.
ayun, doon daw siya ng location ng pinaglulutuan nila o bahay nila sa may Maahas 7-Eleven. Bali, ano yun, malapit yun sa LB, or yung ano siya, halos nagkakat ng LB at saka Bae, para boundary. So ito, uwi na natin to, tapos kakainin ko. Bumibili ako nito, pero minsan kasi si kuya hindi ko natatimingan yan, o minsan nasa salubong siya, halos ubos na kasi tinitinda nila yan puto kung halos wala pang araw, para hindi din naman syempre mainit kasi tinutulak lang yan ng manual yun. So bali yun, tapos na po yung vlogs natin, another food vlogs. Filipino rice cake na nagpuro mga tulog pa yung viewers natin, wala pa tayo masyadong viewers o mga tulog pa. Mamaya pakikita ko sa inyo sa reels, bubuksan natin sa bahay dito. Bali kata na, pauwi na tayo. Sige po, salamat po. Hello, nandito tayo ngayon sa bayan ng Kalawan, Laguna. Bibili tayo ng yung sa next menu natin na recipe. Tapos pupunta tayo dun sa tindahan ng pinya. Actually itong Kalawan, kilala to sa bagsakan ng mga pinya, yung mga natural planted, walang masyadong mga yung mga additives sa pagtatanim. Bali natural lang yung planting niya. So pakikita ko sa inyo pati yung revolto ng malaking pinya dito. Yun yung sign na nandito na kayo sa bagsakan ng pinya sa bayan ng Kalawan, Laguna. Nakawag pa ako dyan? Tama pa ako? So yun, bali punta na tayo sa palengke. Bili tayo ng mga gulay. May pabili ako sa ba. Pwede ba dito ako ikuha? Ilang ba? Ay, wag yan, wag yan. May gagawin ko lang. Ito na lang. Yung malaki. ₱20. Trade. Baguio beans. Ano po dito? Baguio beans. Magkano po? 1/4. Madami ba 1/4? Ano
Magkano yan? Yan po. Ha? 50 po. Tapos, Ay, gusto ko ito. Yung nalipad siya. No. Ano naman naka... Ah, yan na. Yung nalipad ko. Ito. Ay, baby sa ganyan. Ha? May video. Ganon. Pwedeng yan lang. $160 po. Ano ba? 160. Ang ulang. Samahan mo na pala na yun. Susukulik sa 1,000. Punta tayo ng plaza. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo na statue ng pinya dito. Na marker. Sa katunayan, nandun na kayo sa pagsakan ng pineapple o tindahan ng pinya. Bali, dito kayo makakabili ng ano. Kasi yung ibang pinya, makikita nyo yung ibang klase, ibang variety nila or yung klase ng merong matalas niyan. Kasi yung madami siyang abono pag tinatan. Merong matabang. Pero dito, natural way yung pag-ano nila. Kasi expert na sila. Bali, ninuno, pasa-pasa na siya. So, maganda rin yung system. Hindi kagaya dun sa ibang plantation na dinadaan nila sa ano. So, sobrang pataba or yung mga chemicals para mabilis pa ito. So, ito na tayo. Natural way lang yung planting nila dito. Yun ang makikita nyo maganda dito. Dadaling kayo, bili tayo ng pineapple juice kasi wala na akong paggagamitan ng pinya. Nakita ko lang sa inyo. Kaya sa plaza siya ng Calao. Sobrang laki niyang pinya na yan. Wala pang nakakabili. Panahon pa ng mga ninuno namin. Swerte makakabili na yan. So yun, bali bibili tayo ng ano. Subukan natin pineapple juice na lang kasi wala akong paggagamitan ng
speed niya eh. So, kung makikita nyo yan, dumating kayo dito, parang yung intersection yan, itong way na to, papunta yan sa ano, papunta yan sa Santa Cruz. Way na to, punta dyan San Pablo kayo pupunta. Ito bayo yung papasok ng mga Panloreno, bayo, Kalawang yan, yung mga kanto dyan. Mali ito, nasa kabayanan to mismo ng plaza. Hindi kayo maliligaw kasi nandito na yan. Ito na yung center ng bentahan. Masarap na niya yung natural planted na pineapple. So bali dito yung bagsakan. Mura din. Siyempre mura. Ano, yung pinamili. Lagay ka lang. Siyempre mura kasi kaya nga tinawag na bagsakan. Sarap tumambay dito. And hindi nakakatakot kasi kung makita mo yan, detachment ng pulis yan. So kahit gabi o ano, madilim, hindi nakakatakot dito. Alas malapit lang din ang munisipyo ng Calauan, Laguna dito. Ito yung capital ng Philippines. Okay. So maganda naman yung klima. Dire-diretso natin. Punta tayo dun sa bentahan ng pinya. O last look. Ayan. Aming malaking pinya. Ayan, minsan yan hinog. Ang paint nila madilaw. Minsan siguro nilalagay nila sa panahon. Yung times na pagka taniman niya, green siya. Then yung times na malapit na siya mag-ani, mostly bare months yan, tagsaya nga sa bayan niya ng mga prutas. Kaya nahihinog na siya, medyo dilaw-dilaw na. Dilaw-dilaw na yung ano niya, yung kanyang kulay. So magaling din ang decorator na ito. Ay mga lovers dito. Waiting. Makikita niyo yan. So punta tayo dun sa sinasabi ko na talagang benta. Lakad tayo. Ito na yan, dito sunod-sunod lang siya. Lakad-lakad lang kayo. Basta yun yung marker. Marami pang ibang prutas pero medyo talaga ang ano dito. Ayan, kukunti pa ngayon kasi hindi pa panahon. Hindi pa panahon ng tingin. Pero ito mga October yan, dadagsa na yan hanggang pagpasko. Wala pa masyado. Ito lang sa dulo ngayon. Pero ito napupuno to. Halos itong nilalakada ko na street na to. Puro pinya to. Pupuno. Halos yung iba na-override na sa stock dito. Pero yun, yun namang override nun, hindi din naman nasasayang kasi yun ginagawa yung jam. Kung nakarinig na kayo ng pinya bagkat, yun pinya bagkat. O nga pala, siguro sa next reels susubukan ko siyang gawin yung pinya bagkat na yun kasi marunong din naman ako magluto nun. Naturuan din ako ng lola ko kung paano siya gawin. Madali lang yun. Actually, isa lang naman ang ingredients niya. Sugar. No. So, dito lang may tinda. Subukan natin bumili. Wala pong masyado. Kasi hindi pa panahon. Bili tayo ng isa. Kaya may pricing na siya.
pineapple juice. Ito. 10 Isa. 10. Wala ka sa ano? 40 ko. Hindi, may straw. Sige ka na. Sa isa akong pinya. Yun. Ano sir? Nainom ko na, nauuhaw ako. Ayan na, sige. Ayan yung pick natin. At pwede kalisan mo ng ano, dahon. Yung wala yung dahon. Tatanggal na ito dahon. Hindi, pero may taling ganan. Kaya lang yung tatastasan. Babawasan ko. Pag pinatatanggal natin dahon kasi yun ay matalas, baka masundot tayo. Fresh na fresh. So yung binili natin is magkano yan? 70. Medyo mahal pa ngayon kasi wala pa masyadong pinya. Yeah, kasi thank you po. So, yun, nakabili na tayo ng pinya. Bali, eto yan. Eh, mas malaki kaya lang mabigat na sa bag ko eh. Bali, sinampulan ko lang ngayon. Pero yung ano, pineapple nila, sarap. Talagang freshly made. Bula-bula pa ito. Yung mga powdered drinks, makita nyo, hindi yung bubula ng ganito. So, ibig sabihin, pure katas ng ano yun, pineapple juice pa gano'n. Halos para siyang beer na kakameron ng head bubbles. Tamis. Nalo, kahit hindi nalagyan ng masyadong asukal yung mga ganun. Kasi nalo ko yung mga overripe yun yung ginagawa nila. So, pupunta ako doon sa libingan ng mga magulang. Doon ka na i-end yung vlog na to. Basta para huwag kayo maligaw, so way Kalawang kayo, papuntang San Pablo or Santa Cruz, pwede madadaanin nyo siya. Hanapin nyo yung ano, plaza na may pinya marker. So ngayon per months, dadagsan yun. Kung malapit kayo, di try nyo bumili. Ano? So maganda to sa mga ano, yung papababa ng cholesterol, yung nagda-diet. High in fiber din to, syempre. Alam naman ng lahat 'yon. So maganda siya sa katawan. Usually yun sa mga high blood or yung papa-loss weight. Ito yung mga talagang prutas na panalo. Usually itong ganito kalaki, kapag dagsaan, nasa ano lang to, 35 or 40. So yun, doble yung presyo kasi sinubukan ko lang bumili ng sample para sa ito. So
hindi pa talaga yung mga panahon na panahon ang pinya ngayon. So malapit na ako dun sa sementeryo. Dun ko na i-end yung vlog. Salamat sa mga napadaan. Wala na namang masyadong viewers. Mahal sa Facebook, halos dumami na kasi talaga ang content creator. So yung iba siguro busy sa work, o yung iba tulog pa, o busy yung iba sa gawa yung bahay. Pero may point na sinisave naman natin to. So models of viewers na may time manood. Tsaka hindi pa ganun karami na natin, mga followers natin, nagpapadami pa rin ako ng followers para sa sa lagi yung mostly ako food vlogs talaga ako. Doon lang nakasentro yung natin. Minsan nagbabato ako ng mga ilang videos na pero lang yun, icebreaker o para hindi naman kayo maurat or magsawa sa panonood ng mga videos. Minsan nagbabato ako ng mga fun videos, mga shares na gagawin. So para wag din kayong magsawa sa pagmumukha. Ayun lang yun, para kaya huwag kayong magtaka, minsan nagsisingit talaga ako ng walang kilala sa food or malapit lang sa food. Pero ang main ko talaga is food creator tayo, digital creator tayo. So minsan may travel, kasama ko rin siya. Pumunta ako sa Imperio ngayon dumaan lang din ako kasi naisipan ko pwede naman mini vlogs ko. Informative naman siya about pineapple na halos lahat ginagamit sa pagluluto, dessert, naman ang lahat ko sa mga nagda-diet, the best na pineapple. So wala sa panahon, may mga naman tayo, kaya medyo matabang yung mga dinam. Iba din talaga pag fresh yung nabili nyo. Kasi yung fresh wala siyang mga additives, yun rason ka din. Walang additives, walang preservatives, ikaw mismo ang magbabalat ko. So wala yung tingin tayo sa pagbili ng pinya. Minsan kasi pinya may mga farmers na nagtuturok ng chemical para mabilis mahinog, maganda yung laki. Yun kayo doon, matalas yun sa dila at hindi natin alam kung ano yung effect niya sa health ng tao. Parang hindi ngayon, pagkatagal yung pagtandaan yung mess back yun. So doon lang kayo bumili sa mga tanong nyo na yung basta yung natural plantation, hindi sila gumagamit ng mga chemicals na tulad nung sa iba. Magtataka kayo, sobrang laki. Pagkain nyo matabang, sobrang hinog. Tapos paglasa nyo, sobrang asim na niya. Wala na yung tamis, wala na yung tamis na mga asim na yung nangyayabang. So yun, dito ko na end yung vlog ko. Malapit na ako dun sa salamat sa views o yung mga napapasyal. Try ko ulit sa susunod na mag-live tayo. Isipin ko pa ako na yung topic natin. Ito ngayon, mini vlogs lang to about pineapple. So rest day ko ngayon, naisip ko yung vlog ko kasi wala pa ako nakikita na nag-vlog ng about ko sa bilihan ng pineapple minsan. So dito lang, pasya lang kayo. Salamat at may gagawin ako, maglilinis ako ng puntod ng aking mga magulang para sa preparation sa November 1 or araw ng mga patay. Noong TNT ko na yun, start kong October, syempre pasok ng October yan, tapos pagka pinakamalapit yan, wala na kayo makakapag-release no.
Dahil punuan, daming tao. Tapos ano na, nilalagay na ng bantayan, limitado mo yung mga pinapapasok nila sa gamit, sa mga ano. So may ito point na maaga, lilinisan ko na para pagdating ng November 1, concept na lang gagawin, or painting na lang, or brush. So yun, salamat ulit. Magandang umaga sa lahat. Follow nyo pa rin ako. Tapos kung may time kayo, views nyo lang. Tsaka abangan nyo ng next live natin. Salamat. Good morning.